Sabi ng misis ko, may Friendster na daw uli. Ito ang social media ng mga millennials during early 2000s. May pinagbago kaya? So, ngayon i-download natin at tignan paano siya gamitin. Kung naabutan mo yung Friendster dati, alam mo ito yung OG na social media. Nagsimula siya ng mga around 2002 hanggang sa 2008. Pero ang version na ito mukhang updated at ibang experience na. Una, available lang to sa Apple devices gaya ng iPhone, iPad at Mac. At kailangan naka-version 16 or higher ang iOS. So, ito na-download na natin. Medyo iba na yung UI, mas pinasimple. Gawa tayo ng bagong account para makita natin yung full features. Ganito yung paggawa ng bagong profile na napakasimple lang. Di katulad noon na may mga background music pa tsaka yung mga glitter effect na wallpaper, di ba? Ganito ang pinaka-itsura ng app. So may home feed, friends list, notification center at saka chat center. Tapos ganito naman yung itsura kung gusto mo mag-post ng photos sa timeline mo. So, para siyang Twitter lang naman. Tapos pwede ka rin magbigay ng react emoji sa mga post. Tsaka ganito rin yung itsura kung paano mag-comment sa mga post. Medyo kakaiba itong bagong Friendster ngayon compared sa dati. As of May 2026, hindi ka basta-bastang makakapag-add ng friends online tulad ng ibang social media apps. Wala ring traditional friend request system na isesend mo lang through username or search. Ang gusto nilang mangyari ngayon is real life connection talaga. Para makapag-add kayo ng friend, kailangan magkasama kayo physically in person. Parehong dapat naka-open yung Friendster app sa inyong iPhone. Then, itatap or ilalapit nyo lang yung phone sa isa't isa para mag-connect. Para silang concept ng airdrop or proximity-based sharing ng Apple devices. So instead na random strangers online ang ina-add, mas focus yung app sa actual people na namimit mo sa totoong buhay. Isa rin ito sa biggest differences ng bagong Friendster compared sa old version at sa ibang social media na rin. Ngayon na heavily based talaga sa algorithms at online discovery. So ayan, yan ang first look natin sa bagong Friendster app ngayong 2026. Honestly, ibang-iba na siya compared sa dating Friendster na nakilala natin noon. Mas focus na siya ngayon sa real life connections kaysa random online interactions. Pero ang tanong, papatok kaya ulit ang Friendster sa panahon ngayon? Makakaya kaya nitong makipag-compete sa mga current social media platforms tulad ng Instagram, Facebook or TikTok? At sa tingin nyo, magugustuhan ba ng mga tao yung idea na kailangan talaga kayong mag-meet in person bago maging friends sa app? Comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin nyo tungkol dito. Curious din ako kung gagamitin nyo ba ito once maging available na rin sa mga maraming users.